Isang ina ang nagpadala ng liham sa Responde upang humingi ng tulong para sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Zian Carl. Dalang bata, merong kakaibang sakit sa balat. At sa ating pagbibigay ng Responde kay Zian Carl, kasama natin ang isa sa mga anchor at host ng Net25 na si Emma Tiglao. Ang nakakaantig nilang pagkikita. Narito at inyo pong panoorin. Tulong para sa mga pangangailangan ng anak na may sakit sa balat. Itong laman ng sulat na ipinadala ni Jenny Rose sa Responde. Batay sa kanyang liham, kinakailangang may pasuri sa pamagitan ng genetic testing ang kanyang anak na si Zian Carl. Ngunit ang nasabing pagsusuri ay sa ibang bansa pa isasagawa. Kaya't hindi na nagatubili pa si Jenny Rose na sumulat para humingi na ng Responde. Mga karesponde, ako po si Emma Tiglao at nakatanggap po tayo ng sulat mula sa magulang ni Zian. Kaya samahan niyo po kami para bigyan ng responde itong si Zian. At kasama ang isa sa mga anchor at host ng Net25 na si Emma Tiglao, bibisitahin natin sina Jenny Rose para kumustahin ang kalagayan ng kanyang anak na si Zian. Actually, nung nakita ko yung letter, tas yung photos, nakita ko buong katawan na niya, pati talampakan. Kaya nga napaisip ako, nakakalakad pa kaya itong bata? Diba? Tapos minsan baka sa loob na rin eh. Kasi kung buong balat, baka mamaya pati loob na apektuhan din. So nakakain pa ba siya ng maayos? Tayo nga na minsan masugatan o kaya kung ano man meron dito na makate, hindi na tayo mapakali, yun buong katawan. Di ko alam kung anong mararamdaman ko pag nakita ko na siya ng personal. Kasi photos pa lang talagang ibang klase na. Ibang klase na yung tama sa puso. Dito sa maliit na bahay na ito sa Don Fabian Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City, natagpuan namin na mag-ina kasama ang kanilang pamilya. Hello po. Morning po. Hi. Hello po, Emma Tiglao po ng Net25. Kayo po si Jenny? Opo, ako si Jenny Rose. Ito po yung anak ko. Ito po si Zian. Ilang taon na po si Zian? 3. 3 years old na po siya 3 ngayon. years old. Pero para pa rin siyang baby. Hey, baby! Dito na natin kinumusta si Jenny Rose tungkol sa laban na kanilang kinakaharap dahil sa kalagayan ni Zian. Kumusta po? Okay naman po. Ito po, kalalabas lang po namin sa ospital. Bali, nung Miyerkules lang po kami lumabas ng ospital dahil sa infection na naman po. Kasi pagka meron po siyang, halimbawa po may sipon, may ubo, nag-flare po agad yung balat niya. Talagang sobrang nagnanana po yung buong katawan na yun. Tapos, lumalala po siya. Nabasa ko po yung sulat niyo. Nabasa po namin dito sa Responde. 2 months po siya, no? Nung 2 months old po siya. Opo. Ano po yung una niyong nakitang karaniwan sa kanya? Rashes lang po yun dito po sa leeg. Kasi, kumbaga, pag baby siya, newborn, di ba po, pag natutuluan ng gatas, parang nakikita natin na may rashes sa leeg. Yun lang po yung unang nakita namin. Pero, pina-check up naman po namin yun. Kaso lang po, nawala po siya. Kaso lang, nagkaroon naman po sa ibang part ng katawan. Kumalat po siya. Kailan po nag-start kumalat? 2 days lang po. 2 days? Opo. So, ganun after po kabilis. Parang same pa rin po doon sa may binigay po sa amin na ointment. Pinahiran pa rin po namin siya. Tapos parang tingin po namin, parang lalo siyang lumalala. Yung ulo niya rin po nagkakaroon na ng mga ganun. Tapos sa likod. Ayon pa kay Jenny Rose, ilang mga pagamutan na ang kanilang pinuntahan para maghanap ng tamang lunas sa sakit ng anak. Ngunit, bigo sila. Before mag 1-year-old siya, napa-check up niyo po ba ulit? Opo, kung saan po namin siya dinadala. Nakakarating po kami ng Cabanatuan, Nueva Ecija, Pampanga. Talagang pinapacheck up po namin siya kung saan para lang po mapagaling siya. Kaso lang,
kahit po dalhin po namin siya sa mga private na na mga clinic, hospital, ganun pa rin po lumalabas. Ano pong sinasabi nila? Ang una po kasi sinabi sa kanya is baby eczema, sumunod Staphylococcus scalded skin syndrome. Magto 2 years old po kasi namin siya nung dinala talaga sa hospital kasi po nung una COVID pa po kasi yun. Parang natatakot pa po kami dalhin siya sa hospital kasi sobrang na po, lala na po talaga ng balat niya, as in hindi na po siya nawawala ng lagnat. Pag nilalagnat po siya, napupuno po yung katawan niya ng nana. Tapos, ayun po, nung dinala po namin siya sa East Avenue, lumabas po yung na meron po siyang Netherton syndrome. Kaya po ngayon, inaasikaso po talaga namin yung mga laboratories niya po na requirements po para po dala na po yung dugo niya sa ibang bansa. Kasi yun po yung isa sa requirements at para makita din po kung saan po nanggaling talaga yung sakit niya. At dahil sa kalagayan ni Zian, nangangapa rin sila sa kung ano ang nararamdaman ng bata. Paano mo nalalaman kung ano yung gusto ni Zia? Titignan niya lang po, halimbawa gusto niya yung kinakain ko, gaganon na lang po siya, gaganon. Iiyak po siya, tapos titignan niya lang po. Alam ko na po kung ano yung gusto niya. Tayo nga po na minsan mapula-pula lang balat natin, ang sakit-sakit na. Sobrang sakit po sa kanya, minsan iiyak na lang po siya bigla. Siyempre, hindi naman po namin malaman kung ano po yung niya, nararamdaman kasi hindi naman po siya nagsasalita. Dagdag pa ni Jen Rose, hindi madali ang magkaroon ng anak na may sakit tulad ni Zian. Gaano po kahirap yun para sa inyo? 2 months old pa lang po siya nang nagkaroon ng ganon. Tulad po niyan, napakaliit niya po, parang baby lang siya. Nakatingin lang po siya sa amin, ganon. Tapos, hindi po siya nakakapagsalita, hindi rin po namin malaman kung ano yung masakit sa kanya. Siyempre po napakahirap, lalo na po ganyan. Gabi-gabi po hindi po siya natutulog dahil sobrang kati po kasi ng katawan niya. At lalo na po kapag lalong lumalala yung balat niya, talagang nakakaiyak po talaga kasi napakasakit po talaga. Kayo, Jenny, araw-araw ka bang umiiyak? Siyempre po, lalo na po pag gabi, nakikita ko po siyang hindi po siya makatulog at umiiyak pa. Siyempre po, naiiyak na rin ako siyempre. Ganun po lagi yung pinagdadaanan ng bata. Tapos lagi pa po kami nasa ospital. Yun po. Nakakaiyak po talaga sobra, parang minsan gusto na rin namin kasi lang. Siyempre po, lumalaban po si Zian. Siyempre po. Mas gagalingan po namin para sa kanya. Paano po pala siya pag maliligo? 2 times a day po yung ligo niya. Kaso lang po, kapag maliligo po siya, sobrang lakas po ng iyak niya kasi yung balat niya po ayaw niya pong mababasa. Kasi sobrang hapdi po nun kapag nabasa po at matutuyo. Kasi ano na po to medyo sensitive na po yung balat niya. So konting lang po, gas-gas, malaking sugat na po yun for that. Opo. Paano niyo po naaalagaan? Ang ginagawa po namin yung lotion. Every 3 hours po yun. Tapos, kinukumutan lang po namin siya. Ganyan po. Tsaka ayaw niya pong mahanginan kasi napakahapdi po nung pag nahanginan siya. Hindi rin umano sapat ang kinikita ng kanyang asawa, kaya tumaasa rin sila sa tulong ng ibang tao. Paano po kayo? Nagtatrabaho ba kayo? Hindi po. Dito lang po, nakabantay lang po sa kanya. Hindi din po kami lumalabas kasi bawal din po siya sa labas. Dito lang po talaga kami sa bahay. Kumbaga, ang pinakapasyal lang po talaga niya sa ospital. Paano niyo po na-sustain? Saan po kayo kumukuha ng panggastos? Dito po. Ito po sa biyanan ko. Siyempre yan po ngayon may tinda. Yung asawa ko po, nagaan po siya ng mamasada po ng tricycle. Tapos ano po yun, minsan umaga gabi po. Malaki po minsan, 1,000, minsan 800. Depende po sa ano. Kung marami pong tao, yun, nakakauwi po siya ng 1,000. Pero naibibili naman po namin agad ng ng mga kailangan niya. Tulad po, sa gatas pa lang po kasi magkano na po yun lang po kasi talaga yung pwedeng gatas sa kanya. Pagka may ibang gatas po kasi na tinedede siya, tinatry naman po namin kasi lang po hindi po talaga pwede. Yung sa yung sa biyanan ko po, yung maliit po niya sari-sari store, tsaka yung
Yung pagtitinda po niya ng ulam. Lalo na po kapag nasa ospital po kami, yun po talaga yung nagbibigay sa amin ng panggastos po. Lalo na po sa mga pangangailangan ni Sian. Meron naman pong ibang foundation na napapansin po kami kahit paano. Nagagamit naman po namin yun, panggastos, pambili po ng mga pangangailangan po sa balat niya, mga gamot niya. For sure, naririnig naman tayo ni Zian. Ano kayang gusto mong sabihin kay Zian? Gusto ko lang pong sabihin, unang-una po, gusto kong magpakatatag siya, lalo na sa sakit niya. Gusto namin lahat po na gumaling siya at makapaglaro ng normal tulad po ng ibang bata, makapag-aaral. At wala po siyang maramdaman na sakit. Kasi po, napakahirap po talaga na parang buwan-buwan na lang po nasa hospital kami. Halos ilang beses po sa isang buwan? Minsan 3 times a year. Pero yung stay naman po namin sa hospital, 2 buwan, 1 kalahating buwan. Hindi po kami bumababa ng 1 buwan. Paano niyo po nakakayanan lahat yun? Nakaya na lang po kasi ganun po talaga. Kailangan namin kayanin para sa kanya. Hindi na rin pinalampas si Jenny Rose ang pagkakataon para manawagan ng tulong para kay Zian. Sa mga nais pong tumulong sa aking anak na si Baby Zian, sana po ay buksan niyo po ang inyong mga puso para po sa aking anak at matulungan niyo po kami financial or sa mga gusto pong tumulong na magbigay po ng gamot kay Zian, ng Cetaphil po, kasi yun po yung ginagamit niyo po sa pang-araw-araw, at yung financial naman po ay para naman po sa pagpapacheck up po namin sa mga laboratories niya po, katulad po ng meron po kaming gagawin na genetic test po sa ibang bansa. Yun po ay cash po namin babayaran para po madala po yung kanyang dugo. At matapos ang panayam namin kay Jenny Rose, oras na para rumisponde. Dahil ang hiling niya na mga pangangailangan ni Zian tulad ng gatas, diaper at lotion, bit-bit na namin. Pero alam mo ba, Jenny, sana itong pagkakataon na to, itong araw na to, mabigyan namin kayo ng kasiyahan mula sa Responde. Ito, kasama yung mga kaibigan natin, may mga dalang konting sorpresa para kay Baby Zian at sa inyo. Ayan, meron tayong diaper dito, gatas kay Baby Zian na kailangan na kailangan. Ano pong masasabi ninyo, Mama Jenny? Thank you po, at napakasaya po talaga namin, lalo na ng puso. Meron po mga tao na tumutulong po sa amin kahit pa paano, na mabigyan po kami ng mga ganitong mga blessing at biyaya sa mga tao po. Kailangan. Lalo na po, ito po talaga yung madalas po namin talagang mas kailangan po ni Zian sa araw-araw, lalo na po yung sa gatas. Kasi po yung gatas niya po, yung ganito po kalaking gatas, umaabot na po ng 15 days, lalo na po sa mahal. Talagang minsan di na po namin kinakaya. Pero dahil sa pagmamahal, di ba? Sabi nga, sa pagmamahal kakayanin lahat. At di naman nawawalan ng taong tutulong. Opo. Meron at merong tutulong. Basta kayo din, lumalaban. Opo, para sa kanya. Siyempre po nakikita naman po namin siya na matatag at lumalaban po talaga siya. Meron at merong re-responde. Opo. Ang sakit na nararamdaman ni Zian, ramdam namin sa bawat pag-iyak niya. At alam ng programa na mas masakit ito para sa magulang ni Zian na makita sa ganitong sitwasyon ang kanilang anak. Kaya umaas ang Responde na bubuhos ang tulong sa kanila para tuluyan ang gumaling si Zian at lumaking normal tulad ng ibang mga bata. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan,
I-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.